ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkainon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo. News! Mga balita na magasugata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, September 20, 2025. Akong inyo tagbalita kada Sabado, Hope Tarichante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. ICTTMO nag-abiso sa mga motorista nga likawan ang paglabay sa ruta nga agyan sang foot parade kag prayer rally kabahin sang Trillion Peso March sa Domingo. Archdiocese sang Haro nag-imbita sa publiko nga mag-upod sa Trillion Peso March sa September 21. PRO-NIR nakaalerto sa mga pagprotesta nga iwaton sa Setyembre 21. Senator Raffy Tulfo ginbuyagyag ang palpak nga konstruksyon sang Aganan Flyover sa Pavia, Iloilo. Department of Education Schools Division of Iloilo naghiwat na sang investigasyon na tuhoy sa petisyon para sa reassignment sang Public Schools District Supervisor. Ramon Tabiana Memorial District Hospital nagbukas ang iHeart Clinic para sa pabaskugon ang HIV care. Land Transportation Office 6, Assistant Regional Director Jack Punlo, pamunuan ang LTO Negros Island Region bilang Officer in Charge. Kag DOTR kag Kaap nag-inspeksyon sang bag-o nga pasilidad sang Antique Airport. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ICTTMO nag-abiso sa mga motorista nga likawan ang paglabay sa mga ruta nga pag-aagyan sang foot parade kag prayer rally kabahin sang Trillion Peso March buwas nga adlaw Domingo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Nag-abisa ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa mga motorista tuhoy sa mga ruta na agyan sang parada kag prayer rally sa Domingo adlaw Setyembre 21. Ang inner half right lane gikan sa Haro Plaza sa Haro Cathedral, Rizal Street pakadto sa Iloilo Street, lapo sa Luna Street, Lapas, Bonifacio Drive basta sa Provincial Capital ang mayor nga mga dalanon nga agyan sang marcha.
Ginabisuan ang mga salakyan nga nangita sa alternatibong alagyan nga nasakupan sang foot parade ug prayer rally agud hindi mahulaan sa trapiko. Sa ginaprubahan nga permit sa sanggunatang losod sa mga nag-apply nga civil society groups, saraduhan na rin alas 3 sa hapon hasta alas 6 sa gabi ang dalan sa entrance ng Iloilo Provincial Capitol para sa iwaton na programa. Ginkumpirma naman ni Colonel Kim Ligada nga nag-apply sa permit sa rally ang grupo sa bayan. Bisan hindi hugot nga ipatuman ang no permit no rally, gintanugyan sa Iloilo City Police Office ang matawhay kag hindi violente nga sa isang rally sang mga magatambong sa trillion peso march. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Archdiocese of Haro nagaimbita sa publiko nga mag-upod sa trillion peso march sa September 21. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginaimbitahan sang Archdiocese of Haro ang publiko nga mag-upod sa Trillion Pesos March sa Setyembre 21. Sandig sa pahayag sang Archdiocese bilang kabayan sa proactive response sa pastoral letter sang Catholic Bishops Conference of the Philippines kag sang circular letter ni Archbishop Medifil Bellones sa floods of corruption, ginaimbitahan ang tanan sa Trillion Pesos March nga rally kag concert kontra korupsyon nga hiwaton sa alas 3 sa hapon halin sa Haro Plaza kag UPV Iloilo City padulong sa Capitol Grounds. Ginaimbitahan sang Archdiocese ang tanan nga magsuksok sang puti nga bayo kag magdala sang banners o placards nga nagapabutyag kontra korupsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang Police Regional Office 6 Negros Island Region nakaalerto na sa mga pagprotesta ngaywaton sa Setyembre 21. Ang detalye sa balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naka-alerto ang bugos nga pwersa sa Police Regional Office Negros Island Region sa iwaton nga mga pagprotesta sa Domingo, Setyembre 21, 2025. Suno kay PRO-NIR spokesperson Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, nakatutok ang kapulisan sa mga public plazas, government center, Kapitolyo Provincial, kag pati na sa mga component cities nga posible patigayunan sang rally. Naka-standby ang Civil Disturbance Management Teams sang PRO-NIR in kaso nga kinahanglanon. Klaro ang direktiba ni PRO-NIR Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay nga respetuon ang ginamatarong sa mga mag-rally apang likawan man sa mga protesters pamanggamo nga gimuon lang ini sang mataway. Sa pagbantay sang kapulisan, pasangkaron man sang PRO-NIR ang intelligence monitoring sa mga individual o kung makaduluda nga personalidad nga posible maghimo sang krimen o kung mangsabotahe sa rally. Hindi pagpahanugutan sa kapulisan ang mga kriminal nga ibuon nga palaagyan ng mga rally para sa ilang mga ginaplano nga krimen sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Senator Raffy Tulfo ginbuyagyag ang palpak nga konstruksyon sang Aganan flyover sa Pavia, Iloilo. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginbuyagyag ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Raffy Tulfo ang palpak na konstruksyon sa Aganan flyover sa Pavia, Iloilo na may 802 million pesos na budget. Sa ginpatigayon nga committee hearing, ginpayag ni Tulfo nga wala sa gihapon matapos ang proyekto kang nagadulot inisang perwisyo sa mga pumuluyo base man sa mga reklamo nga iya nabaton. Ang soil testing sa flyover ginhatag sa technical consultancy firm nga United Technology Consolidated Partnership o UTCP. Iniman ang nasabit nga firm nga nagdisenyo kang nagpatigayon sang joint venture sa nabuba nga Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela sadtong Pebrero 27. Sa report sang DPWH Central Office Bureau of Design, may discrepancy kag may sala sa pag-check sang UTCP sa padalumon sang pundasyon sang Aganan flyover rason nga wala inigin aprobahan sang DPWH. Sa delay sa proyekto, padayon man ang pag-antos sang mga motorista sa mabugat nga trapiko kag commuter sa Iloilo. Naibaluan ang umpisaan ang proyekto sang July 6, 2020 kung may target completion date nga 2 ka tuig apang tubtob subong hindi pa ini mapuslan. Sa siningging buyagyag ni Tulfo, ginrekomenda sini sa DPWH nga sumahon ang liquidated damages kag dapat sukton ang UTCP.
Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Flood mitigation project sa Barrio Obrero, Lapus, makabulig sa mga residente suno kay punong barangay James Kunlo. Ang detalye sa balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Makabuligid sa mga residente ang flood mitigation project na ginakonstruct sa Barrio Obrero, Lapus, Iloilo City. Suno kay punong barangay James Kunlo na abab na sang dagat ang porsyon sa isa ka eskwelahan sa ila barangay. Kag nagalabot pa ang tubig dito sa ila main road bangod sa tuman nga kabaskog sang balod kag nagbuba naman ang ila dike. Sa pagpatuman sang proyekto, ginalantaw nga masolbar na ang problema sa mga residente sa nasambit nga porsyon sang barangay. Ang 645 linear meters nga proyekto may 3 ka section. Ang section 1 kag section 2 nagahilapit na lang matapos base man sa update kag ginhatag sa DPWH sa barangay samtang suspendido ang section 3 bangod sa obstruction. Nagalaw mga opisyal nga matapos ng proyekto na makita pagid sa mga residente ang benepisyo sang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pag-issue sang LGU sang Certificate of Acceptance sa mga government projects suportado ni City Councilor Johnny Yang. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Welcome development para kay Iloilo City Councilor Johnny Yang, Chairman sa Committee on Infrastructure Engineering sa Iloilo City Council. Ang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paghatag poder sa LGU sa pag-issue sang Certificate of Acceptance sa mga proyekto sa national government. Paagi sini, mas mapasiguro nga may aktibo kag direktang partisipasyon ang lokal nga panguluhan sa pagmonitor sa pag-usisa sa husto nga implementasyon sa proyekto sa lokalidad. Suno man kay Councilor Yang, nakalinyada man ni sa luyag matabo sang syudad nga mapasanyog ang koordinasyon sa DPWH kag iban pa nga ahensya sa LGU sa ginapaobra nga proyekto. Matandaan na si Councilor Yang ang nagpasar sa resolusyon sa damlag lang ang nagpanawagan sa DPWH sa pagsunod sa patakaran sa lokal nga panguluhan labi na sa pag-secure sa permits bago umpisahan ang konstruksyon sa ilang mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, napakaganda at napakagaling na desisyon ini ang paglaragway ni punong barangay Elfren Senayo sang Don Esteban Lapus, Iloilo City sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na nagabalik sa acceptance certificate sa mga LGU sa tapos makumpleto ang mga national government projects. Pinaagi sinisuno kay Senayo mahibaluan nila nga mga may ara gali sa mga ginahimo nga proyekto sa ila na sakupan kag mga tagan man sila sang oportunidad nga mausisa kung paano mahimo o kung nahimo kag natapos ang mga proyekto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang Department of Education, SDO Iloilo naghiwat na sang investigasyon na tuhoy sa petisyon para sa reassignment sang Public Schools District Supervisor. DepEd Iloilo nagpahayag nga ginaseryoso ang mga concern kag petisyon nga ginasumite sa ila opisina. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat na sa investigasyon ang DepEd Schools Division Office of Iloilo na tuloy sa ginreklamo nga Public Schools District Supervisor sa isa ka munisipalidad sa probinsya. Sa mensahe ni Schools Division Superintendent Ernesto Subilon Jr. sa Radyo Pilipinas Iloilo, ginpayag niya nga sang nabato nila ang reklamo, gilayon naghiwat sila sang investigasyon kag sa karon, ginahulat nila ang resulta halin sa regional office. Sandig sa statement sa division sa nabato nila ang reklamo, lakip sa interbensyon sa Office of the Schools Division Superintendent ang pag-ubra sang formal incident report ang kunyo i-document ang mga concern. Naghiwat man sa meeting kaupod ang concerned school heads agad i-validate ang issue. Madumduman nga lakip sa reklamo ang excessive nga pag-usar sang air conditioning units sa supervisor's office kag low voltage problems nga nagaapekto sa transformer sang iliko.
Pakayutan sa SDO Iloilo nga ginaseryoso nila ang tanan nga concern o kompetisyon nga ila mabaton ilabi na kung ini halin sa ilang mga mananudlo kag partner local government. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Health, Western Visayas Center for Health and Development kinaabisuhan ng mga ginikanan kag publiko nga magpatuman sang preventive measures kontra HFMD. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginabisuhan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development o DOH-WVCHD ang mga ginikanan kag ang publiko nga magpatuman sa preventive measures kontra hand, foot and mouth disease o HFMD. Sa health advisory sa DOH Western Visayas, nagpanugyan sa ginikanan kag sa publiko ang ahensya nga magpanghugas sang kamot gamit ang habon kag tubig ilabi na pagkatapos mag-usar sang banyo o kung magpailis ang diapers, lakip man nga maglikaw sa close contact apero sang paghakus, kiss o kung mag-share sang utensils sa infected nga individual, mag-disinfect sa mga butang o kung halampangan nga permi ginausar, kag kung may sintomas ang HFMD ang bata, siguraduhon nga nagatinir sa ila panimalay tugtong nga makarecover. Ginabisuhan man sa ahensya ang mga eskwelahan, child care centers kag ginikanan nga magpabili nga vigilante kag mag-aksyon kung may nakitaan nga sintomas ang HFMD sa kabataan. Sa tion nga makitaan sa dehydration o kung sige-sige nga hilanat, panugyan sa DOH-6 nga magpahibalo sa primary care facilities o kung healthcare workers. Kalabanan sa nagka-HFMD ang kabataan edad 5 katuig panaog, apang may araman nga nagakatapikan nga iba nga age group. Ang HFMD makabig nga highly contagious kag pwede maglaton, pinaagi sa respiratory droplets, laway, fluid halin sa nagtubo nga bilog-bilog sa lawas o kung higko halin sa infected nga tawo. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ramon Tabiana Memorial District Hospital nagbukas ang iHeart Clinic para pabaskugon ang HIV care. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlunsar sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan ang iHeart Clinic o kon Integrated HIV Engagement Activities na makabig dako nga tikang sa away sa probinsya batok sa HIV kag AIDS. Katuyuan sini nga maghatag sa accessible kag masangkad nga serbisyo agud masabat ang nagasaka nga numero sang kaso sang HIV sa probinsya. Suno kay Dr. Maria Socorro Quinion sang Iloilo Provincial Health Office, may ara sang ginabanta 4,300 katao sa Iloilo ang may HIV apang 45% lamang ang nakahibalo sang ilang nga status samtang ang masobra katunga nagapabilin nga undiagnosed. Sa mga nagatreatment naman 58% ang virally suppressed. Ginpakilala ang iHeart Clinic na one-stop center para sa prevention, testing, treatment kag support services. Ginpasiguro man nga mangin confidential ang mga impormasyon sa pasyente. Siningnitin yon sang 2005, 3 ka kaso lang ang nabalhag, apang sang 2024, lapit 300 ka kaso ang nabalhag sa sulod lang sang isa ka tuig. Ginpahayag sang pamunuan sa ospital nga ang bag-o lunsar nga clinic hindi lang pagbukas sa pasilidad, isa man ka commitment sa pagsalbar sang kabuhi, pagpanubo sang transmission kag paghatag sang inclusive environment sa may mga HIV. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO-6 ARD Jack Kunlo pamunuan ng LTO Negros Island Region bilang officer in charge. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pagi sa ginisyo ng Special Order number 250466 ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ginapoint bilang OIC sa LTO Negros Island Region si Land Transportation Office 6 Assistant Regional Director Jack Conlu. Matapos ang siyam kabulan na pagpahalagan bilang Assistant Regional Director sa LTO Western Visayas pamunuan ni Conlu, ang LTO Negros Island Region santo sa mando ni Lopez. Diyon pasalamatan ni Conlu si Secretary Lopez kag LTO Regional Office 6 Director Attorney Gadiose Dospan II sa bagong katungdanan kay nagpabutyag nga padayon nga magserbisyo sa NIR. Si Conlu ang anay nangin tagpamuno sa Icupao, PSTMO,
nangin COVID-19 implementer man sa tiyon sa pandemya kag nangin LTO-6 ARD. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Appointment ni Attorney Joseph Edward Areño bilang City Legal Officer ginkumpirmar na sang Iloilo City Council. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bugos ang ginasuportahan sa Iloilo City Council ang appointment ni Attorney Joseph Edward Areño bilang bago nga tagpamuno sa City Legal Office. Sa sesyon sa Konseho sa Miyerkules Setyembre 17, ginkumpirmar ang appointment ni Attorney Areño bilang tagpamuno sa CLO. Ginpanginbulahan sa sangguniang panlungsod ang opisyal sa diin wala sa may nagpamalabad sa kumpirmasyon sini. Ginpahayag naman ni Areño nga dako ang katungganan ang magserbisyo sa Iloilo City Government. Samtang ginpanginbulahan naman ni Iloilo City Mayor Raisa Trias ang pagpungko bilang bagong hepe sa CLO ni Attorney Areño. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang Governor Defensor nag-apela sa HPG6 nga buligan ng probinsya sa paglagas sa mga overloaded trucks. Ang detalye sa balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-apila si Governor Toto Defensor sa Highway Patrol Group 6 na buligan ng Iloilo Provincial Government sa paglagas sa mga overloaded trucks nga nagaguba sa mga dalanon sa probinsya sa Iloilo. Sa courtesy call ni Police Colonel Narciso Langkaun, Regional Chief ng HPG6 sa Gobernador, na diskusyonan ini pati na ang pagpatuman sa mga traffic laws kag mapabaskog ang road safety. Bilang suporta sa Highway Patrol Group 6, nagaplanong probinsya nga magbakal sang 5 ka pick-up trucks nga pagagamiton sa HPG sa kada distrito sa ilang road clearing operations. Komitidong HPG6 sa pangabay sa probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 800,000 nga IT equipment gin-turn over sa Iloilo Provincial Government. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-turn over ang Bureau of Local Government Finance ang Information Technology o kon IT equipment valor 888,750 pesos sa Iloilo Provincial Government, partikular sa Provincial Assessor's Office. Lakip sa mga kagamitan nga gindaho sang BLGF ang 2 ka tablet, 4 ka laptop, 1 ka printer, 2 ka Wi-Fi unit, kag narisari nga tech accessories. Patuyuan sang gindonar nga mga gamit nga masuportahan ang pagpatuman sa aktibidad kag masiguro nga gilayon nga mahatag kag matapos ang mga component outputs kag deliverables. Ang turnover ceremony ginpangunahan ni BLGF Region 6 Regional Director Maria Rodora Gascon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Piak nga Bahin, Bureau of Fire or BFAR Region 6 kag Blue Alliance nag-collaborate para sa maayo nga pagmaneho sa mga marine protected areas sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghugpong ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 kag Blue Alliance Philippines, isa ka science-based non-government organization para sa mas epektibo nga pagmaneho sa locally managed marine protected area sa Western Visayas. Ang duha nagpirma sa Memorandum of Agreement sa diin kada partido nagapangako nga mag-updanay sa conservation, research, aquaculture, law enforcement kag community engagement sa Fisheries Management Area 5 kag Visayan Sea. Naisugtan sa MOA nga ang DAB 46 magapanguna sa training kag enforcement operations, magabulig sa mga local government units sa pag-update sa mga fisheries ordinances kag magasuporta sa aquaculture initiatives kaangay
sang crab farming, sea cucumber culture kag seaweed processing. Magatrabaho man ang Bureau kaupod ang Blue Alliance sa Joint Patrols kontra Illegal, Unreported and Unregulated Fishing o kon IUUF. Samtang ang Blue Alliance naman magahatag sang technical kag logistical support, magahulag sang investments para sa aquaculture enterprises pinaagi sa iya sini nga sister organization ang AquaHub Philippines kag magasupply sang hatchery produced o kon juvenile aquaculture species kaangay sa mga mangrove crab kag sea cucumber stocks para sa community-based projects. Magatukod man sa monitoring systems ang NGO. Ang inisyatiba kabahin sang isa ka semana nga selebrasyon sang Fisheries Conservation Week nga may tema Pangisdaang Masagana, Sapat na Isda sa Bawat Pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa probinsya sa Guimaras, Governor Lucille Nava napilian bilang bag-o nga presidente sang PEMC Network of Local Governments. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mag-aalagad si Guimaras Governor Maria Lucille Nava bilang bago nga presidente sa PEMC Network of Local Governments sa giniwat na PNLG Forum sa Jakarta, Indonesia. Ang PNLG isa ka regional platform nga nagatipon sa mga lokal nga pangunan sa bugos ng East Asia agud mapasanyog ang sustainable coastal development, knowledge sharing kag pagpapaskog sa partnerships. Ang PNLG gintukod sa Disyembre 2006 sa High Court China may dako nga papel agud malabot ang sustainable development strategy for the seas of East Asia para sa pagpalapad sa integrated coastal management programs. Sa karon may 54 regular members ang PNLG sa pulong kapungsod sa East Asian region kay 5 ka associate members. Ang pagpili kay Governor Nava sa ka-milestone para sa probinsya sa Guimaras. Kag oportunidad man para mas makilala ang probinsya sa mga tikang agad maduso ang sustainable coastal development. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa probinsya naman sang Antique, ginsakdag sa Department of Transportation kag Civil Aviation Authority of the Philippines ang inspeksyon sa bag-o nga ginpatindog nga pasilidad sang Evelio B. Javier Airport sa Antique. Ara sa aktibidad sanday DOTR Undersecretary Jim C. Dionco, Kaap Director General Lieutenant General Raul Del Rosario, kag Antique Governor Paulo Javier, kaupod man si Attorney Danjun Lucas, Kaap Deputy Director General for Administration, kag pila ka mga representative halin sa Office of the Governor. Ara man sanday Acting Area Manager kag Area Center 6 Engineer Eusebio Monserrate Jr. kag Acting Airport Manager sang Antique Airport Cherry Pie Acuña. Ang inspeksyon nagapakita sang padayong inisyatibo sang DOTR kag Kaap sa pagpaayo sang airport facility sa Western Visayas agud masiguro ang maayo nga connectivity kag serbisyo para sa mga pasahero. Gintudlo man ini nga milestone bilang isa ka dako nga tikang sa pagpabakod sang aviation infrastructure sa probinsya kag sa bug-os nga Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang SPF sang probinsya sang Antique balor 24.5 million pesos gin-realign para sa DRRM projects. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginaprobahan sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang isa ka resolusyon na nag-realign sa Special Trust Fund 2024 balor 24.5 million pesos para sa pagpatuman sa Priority Disaster Risk Reduction and Management Project sininga 2025. Ginpangunahan ni Governor Paulo Javier ang Sinapol bilang chairperson sang konseho sa din ginpunto niya ang importansya sang full-scale implementation sa mga proyekto agud masiguro nga makabenepisyo gilayon ang komunidad. Ginklaro sang gobernador nga sa italom sang iya administrasyon ang mga proyekto kaangay sa mga multipurpose centers kinahanglan nga mapunduhan agud masiguro nga magamit sang tao. Samtang ginmanduan man ni Javier ang Provincial Engineering Office nga usisaon ang status sa mga proyekto nga ara sa Phase 1 kag Phase 2 na estado para matumod kung viable o kung usable agud mapadayon kag makumpleto. Naistoryahan man sa Sinapol ang magpang mga topiko kaangay sang lakat sang panahon sa rehiyon, pag-amyenda sa mga project titles para malinya sa financial management kag audit regulations,
post-disaster needs assessment results kag post-rehabilitation and recovery plan sa nangin epekto sang habagat nga gipabaskog sang bagyong Krising, Emong kag Dante kag ang adoption sang PDRRMC Plan 2026 to 2028 para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kag sa katapusan nga balita, nagpakita sang padayon nga aktibidad ang Bulkang Kanlaon matapos nga nakarehistro sang 11 volcanic earthquake sa sulod sang 24 oras base sa pinakabago nga monitoring sang PHIVOC September 20, 2025. Ginpahayag nga mayara sang 1,354 tons kada adlaw nga sulfur dioxide emission nga na-record sa September 18. Nakita man ang pagsingaw nga naglabot sa 600 meters ang kataason kag nagpadulong sa naaminhan na sidlangan. Sa gihapon ginadilian o kung nagapabilin ang alert level 2 sa Kanaon kag nagakaulugan nga may posibilidad sa mga hinali nga steam driven o phreatic explosions kag posible man nga magwa ang magma. Inapanumduman ng mga otoridad ang publiko nga hindi magsulod sa 4 km permanent danger zone kag hindi man magpalupad sa eroplano sa ibabaw sang bulkan. Ang Bulkang Kanlaon ang hamtang sa probinsya sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 8:30 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamay atong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Upod si Jones Matahero kag John Magallanes sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika,